Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Good morning po sa bawat isa. Yan, settle na po natin yung mga upuan po natin, mga kasama po nating naka-break time pa. Yan, magandang umaga po. Kaway na lang po kayo. Say good morning sa pagmamagitan ng pagkaway. Yan. Good morning po sa bawat isa. So kanina, umaawit po tayo. Actually, pag tuwing camp, tuwing camp, tuwing may mga event, isa yan po kasi ang topic po natin eh. Every time na nakikita po natin yung mga kasamaan po natin sa camp or sa mga event or sa training ay kay gandang pagmastan. Kay gandang pagmastan na nagkakaisa, kay gandang pagmastan na sabay-sabay na nagpupuri sa Panginoon. Yan po yung maganda sa paningin ng Diyos at maganda sa paningin ng bawat isa. Ngayon po, sa bawat isa po sa atin, yun po yung mga bagay na gusto na re-retain sa atin o nananatili sa atin, lalo na sa mga madideploy. Yan. So tayo po, karamihan po dito ay siguro ay mapupunta sa field. Hindi ko alam kung ilan yung gaano karami yung nagtitraining nakikitraining. So lahat po tayo na nakikinig po dito, I pray someday na lahat po tayo ay magpagamit sa Panginoon, mag-serve sa Lord. Amen po. Yan, sa pagpapatuloy po natin, marami po tayong mga matututunan pa at hindi pa tapos yung araw ng training. Ilan sa mga pastor pa natin na magsasalita, mamayang hapon pa hanggang bukas, sa mga pinapanood po natin, maraming mga sasabihin ng Lord sa atin para makatulong sa atin. Kasi nga sa field, nandiyan ang battle, nandiyan ang mga kanya-kanyang mga problema na kakaharapin natin. Na sa gusto ng Diyos, sa field, kagaya ng inawit natin kanina, kasi yan yung maging topic natin, gusto ng Diyos na lagi tayong nagkakaisa. Lagi tayong nagkakaisa sa lahat o nagtutulungan sa lahat ng mga ipapagawa ng Diyos, especially sa field. Hindi ko alam kung ilan ang magiging kasama mo sa field. Merong 2, merong 3, merong 1, merong 4. So hindi ko po alam. Pero gusto ng Diyos, magtagumpay po tayo sa outreach na mapupuntahan po natin. At sa mga kapastoran po natin, nandito po tayo para maging malalim pa yung mga pananampalataya po natin sa Panginoon. So, dako po tayo dito sa pag-aaralan po natin dito po sa Pilipos chapter 2 verse 2. Yan, kung mayroon po kayong mga Bible, tingnan nyo po. Kung mayroon po kayong panulat, sulat po natin. Pilipos chapter 2 verse 2. Yan, basahin ko po sa inyo, sabayin nyo po ako. Mabilis lang po yung oras po natin, kaya pilitin po natin makinig. Verse 2, kung ganoon, nakikiusap ako, lubusin na ninyo ang kagalakan ko. Magkasundo kayo't magmahalan, at magkaisa sa isip at layunin. So yun po mga kapatid, bigyang diin ko lang po muna itong sa verse 2. Sabi niya po rito, magkasundo kayo't magmahalan. Mga kapatid, sa field, hindi na iwasan talaga na madalas ay hindi nagkakasundo. Maraming hindi pagkakaunawaan, maraming mga bagay na ayaw mo sa kasama mo at ayaw niya rin sa'yo ng kasama mo. So sa atin po, gusto ng Diyos sa ginagawa natin sa field, sa paglilingkod po natin, gusto ng Diyos na nagpa-function tayo as a team. Nagpa-function tayo as a group, nagtutulungan tayo as a team. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na suluhin mo yung gawain. Ayaw ng Diyos na may kanya-kanya tayong ginagawa sa field. Gusto ng Diyos nagkakaisa tayo. Gusto ng Diyos na magampanan natin, magtagumpay tayo sa lahat ng ginagawa natin sa field na maging maayos ang lahat. Dito, dagdagan ko pa yung verse po dito sa Romans chapter 12. Yan.
Romans chapter 12 verse 4 and 5. Bago ko po ituloy sa Filipos po, ano po. Sa Romans chapter 12 verse 4 and 5, sabi niya po rito, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. Ganon din tayo mga mananampalataya, kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. So alalahanin po natin, sabi ko nga, napakahirap mag-function sa field kapag ikaw ay mag-isa. Paano kapag mag-isa mo lang? Paano pag dalawa lang kayo? O paano pag tatlo kayo o more than 3? Pero ano man nung bilang po natin, napakahirap po kapag hindi tayo nakikipag-participate. Napakahirap kapag hindi tayo nagkakasundo. So, balik po ulit sa binanggit po dito sa Pilipos, sabi niya, gusto ng Diyos na lagi tayong nagkakasundo. Kung hindi man tayo magkasundo, gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng malawak ng pangunawa. Kaya nga sabi niya dito, magkasundo kayo at magmahalan. Kung mahal mo yung kasama mo, gusto ng Diyos na magkasundo tayo sa lahat ng pinapagawa ng Diyos, especially sa field. So marami nakikita ko dito yung ibang mga ano po natin, yung mga kasamaan po natin. Sino-sino po dito yung mga nakasama ko sa field? Ayan. Yung time na napunta kami sa iba't ibang mga outreach yan, nakasama ko po, yung ilang matandaan ko po na nandito po, no? Nakasama ko yan sila, Pastor RC. Sarcy pala, RC tuloy. Pastor Sarcy, sino ba? Pastor Irish, Pastor Abby, ano pa ba? Sino-sino pa ba yung mga kasama ko dito? So, si Pastor JP, yan. Yung mga ilan po dito, hindi ko matandaan kung sino po sila. Pero ito po, hindi lahat perpekto yung ano yun, nagiging mga kasama po natin eh. Pero maganda po rito, gusto ng Diyos na sa lahat ng ginagawa po natin ay nagkakasundo tayo. At kung tatanungin niyo po kami, kung maraming beses pa kami hindi nagkasundo, ang sagot ko ay yes. Maraming beses kaming hindi nagkasundo, maraming beses kaming dumating yung time na parang magtatampo ka sa kasama mo, magtatampo ka sa leader mo. So mahirap sa field, hindi biro po yung mga ginagawa po natin sa field. Kaya nung that time, nung siguro nung pagka-graduate yun ng college, kasama ko yan si Pastora Abby. Yan, yung kasama po namin ni isang kabataan sa Cavite. Kung nakakatanda po sa Cavite, si Julie. Yan, kami yung magkaka-teamwork po noon. So marami akong bagay na gustong malaman, meron akong alam, merong alam si Pastora Abby, pero that time, ang nasa isip ko, ayokong suluhin, kasi biglaan yung pangyayari that time, mayroong problem sa isang church, so na-deploy po kami doon, ako yung acting pastor, ako yung associate pastor that time, pero mas pinili kong mag-work as a team, kasi nga, hindi ko kakayanin yung biglaang deployment, tapos may mga elders, may mga nandun yung dating pastor, ikaw yung magtuturo sa dating pastor, samantalang ikaw ay nagsisimula pa lang sa ministry. So napakahirap. So ang ginagawa ko noon, kung natandaan ni Pastor Abby, from time to time, nagtatanong ako sa kasama ko, ano kaya yung pwedeng gawin? Sa tingin mo kaya, ano kayang gagawin natin? Pag minsan, na-encourage siya ako, pag minsan, babanggitin niya yung opinion niya. So, hindi lang sa field, hindi lang yung opinion po natin ang masusunod. In order na mag-function po tayo ng maayos, kailangan may time na kailangan mo ring pakinggan yung opinion ng kasama mo. Opinion ng kasama po natin, so kahit sa church, ayan, sa mga part ng music, lalo na kapag ikaw ay leader sa isang simbahan, so mahirap ang function ng isang leader. Marami kang responsibilidad, may mga pananagutan tayo na kapag nagkamali ay magkakaroon ng malaking problema. So ito po sa paglilingkod po natin, may mga time, sabi ko nga, na kanya-kanyang opinion, marami kang mga bagay na gustong gawin, pero kung ikaw ay may leader, so wag naman po tayo mag-expect na from time to time ay tayo yung masusunod sa leader po natin. So mali naman po 'yun. Pwede tayong magbigay ng opinion, pero wag tayong mag-expect na from time to time, yun ang masusunod. Ang purpose lang naman po nun, bakit tayo pinapakinggan ng leader natin, bakit natin papakinggan yung mga sasakupan po natin, gusto ng Diyos na mag-function tayo as one. Magagawa natin ng maayos, mas magaan ang soul winning, mas magaan ang prayer, o example na lang natin, imagine nyo kapag prayer, lalo na nung camp,
Kasi mas marami po tayo, may pinagpipray po tayo, ito po united prayer. Pag sinabing meron tayong kailangang ipag-pray, yung iba, nagpunta doon, nakakalungkot, hindi naman talaga nagpipray, talagang tulog. O pinipilit na lang na sumama doon sa prayer. Naniniwala po kasi tayo kapag nagsama-sama ang bawat isa, especially sa prayer, may nagagawa. So ito po, bigyang pansin po natin dito sa field, lalo na sa field. Kung tutulog-tulog yung kasama mo sa prayer, walang mararating po yung ano po natin, yung ini-aim po natin. Kasi ito, kung uusad po tayo sa Philippians chapter 2, yan, sabi niya po rito, sabi niya, magkasundo kayo, magmahalan. So, hindi nawawala, hindi naiiwasan yung hindi pagkakasundo. Pero gusto ng Diyos na nagkakaisa po tayo, nagmamahalan. Sabi niya po rito, at magkaisa sa isip. So, sa field, ano ba yung purpose mo? Kung bakit po tayo nandyan? Ano ba yung isip-isip mo? Yung iba kasi, hindi ko alam, baka mamaya napunta sa field, pero ang iniisip niya magpayaman. Iniisip-isip niya kung ano ba yung magandang gawin sa buhay. Parang binabanggit ka ni Pastora Abby na parang staycation yung yung pag-worker. Nagpunta ka sa field para makapag-isip-isip ka kung ano mong gagawin mo sa buhay. Sa kasunod po na binabanggit po natin, sabi niya, magkaisa sa isip at sa layunin. So may layunin, may purpose ang Diyos. Bakit po tayo nandyan sa field? Layunin, makapag-produce ng worker, makapagtayo ng mga simbahan, magampanan natin, magawa natin yung tungkulin na pinapagawa ng Diyos sa atin. At napakahirap po mga kapatid kapag kapag hindi natin iniintindi yung mga kasama po natin. Kasi nasubukan ko po ring naging leader, nasubukan ko rin pong tagasunod sa leader. So nasubukan ko lahat po ng part po yon, at mahirap sa isang leader kapag mahirap mong magampanan o maging successful yung teamwork nyo sa field kapag sinusolo mo lang lahat. Kung ikaw lang ang magaling, ikaw lang ang marunong, ikaw lang ang nakakalam lang lahat, nakuha po natin mga kapatid. So, kailangan po natin talagang balansehin. Bakit? Makakatulong po ito sa field. Makakatulong po ito sa paglilingkod po natin. Pag minsan, sabi ko nga, hindi okay yung may mga time na hindi ka okay as nagpa-function as leader, pero dahil nandiyan yung mga kasama mo, hinahayaan mong magbigay ng opinion kung ano mga dapat gawin, although may nakapix na schedule, hayaan lang po natin, wag po nating agad periodan or tuldukan yung mga kasama po natin kapag may sinasabi. Pag minsan, hayaan po nating mapakinggan, at pag minsan, gagamitin ng Lord yung mga kasama natin para maging successful po tayo sa pinapagawa ng Diyos sa field. Kasi sabi ko nga, hindi lahat ng leader ay perpekto. Kahit na nakaplat yan, nakaplano yan, nakasulat ka, may mga reminders ka pa, not all the time nagiging maayos lahat ng mga plano ng mga leader. Madalas, nagkakamali, madalas may nami-mislook, hanggang sa mamaya, may kaluluwa na palang napabayaan. Hindi sa mamaya, meron na palang kasamaan po natin na hindi na magre-renew. Kasi nga, naramdaman niya na hindi siya belong, hindi siya kasama sa pinapagawa ng Diyos sa field. So, madalas po itong nangyayari, at kapag nangyari po ito, yung walang pagkakaisa, na natili na lang yung kanya-kanyang, kumbaga, galing ako kay pastor ganito, siya galing kay ibang pastor na ganito. So, sa mga matatagal na, ramdam po natin yan sa mga ibang, lalo na pag nasa field. So, gawa po tayo ng paraan na mag-work tayo as a team, kasi napakahalaga po ito. So, sabi ko nga, kahit na tayo ay marami, iisang katawan lang tayo kay Kristo. Kaya nga, pag minsan, kung maaring ikaw yung nagpa-function as kamay, as one body, yung iba naman as ilong, as mata, yung isa naman, nagpa-function as tiyan, o biro lang po. So, ano po natin, ano ba yung mga function ng mga kasamahan po natin na pwede nating, sa tingin po natin ay makakatulong? Kasi maaaring ikaw yung utak para maging maayos, pero hayaan po natin na bigyan ng chance yung mga yung mga kasamahan po natin na pakinggan kung ano ba yung gusto nilang
banggitin, opinion sa mga pinapagawa ng Diyos sa atin. At naniniwala ako, sabi ko nga, gusto ng Diyos na tayo ay nagkakaisa. Gusto ng Diyos na tayo ay nagkakasundo. At ang mahirap, alam niyo mga kapatid, kahit sa simpleng simpleng soul winning, kapag hindi kayo na magkasundo sa soul winning, sa tingin niyo ba madali mag soul winning? Kasabihin mo, hingi ng tawad, ililid mo siya sa Lord, yung mga kaluluwa na ganito ang gawin natin. Pero pansinin po, kapag kayo ay hindi magkasundo, kayo ay hindi nagpa-function as a team, ang hirap. Parang nililid mo yung tao na maging maayos ang buhay, pero yung buhay nyo sa mga manggagawa sa field ay hindi talaga okay. So, mahirap, tama po. So, mas mabilis kumilos ang Holy Spirit, mas maganda mag-pray, mas masarap kumain sa labas, kasama mo yung mga kasamaan mo, mas marap gawin yung pinapagawa ng Diyos kapag tayo ay nagkakasundo at nagmamahalan. So, lagi po nating isipin yung layunin ng Diyos sa field. Layunin ng Diyos sa bakit po tayo naglilingkod sa Kanya. So, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang kaisipan ko anong dapat gawin sa mga ginagawa po natin, especially po dito sa Rema. Pero ulitin ko po, sabi niya, we function as a team. Magpa-function tayo, hindi lang dahil sa ikaw, kundi lahat. Ina-acknowledge po natin yung wisdom ng mga kasamahan po natin. So kumikilos tayo as a team, ibig sabihin, kailangan po nagtutulungan po tayo. Maaari yung leader mo may kahinaan, pero dahil nag-work kayo as a team, hindi mo siya ida-down, kundi tutulungan po natin para paano magawa ng maayos yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen po. So nalala niyo po dito sa part ng 1 Corinthians about sa kanya-kanyang kaloob ng Holy Spirit. Yung iba nagpapagaling, yung iba gumagawa ng himala. So may kanya-kanyang kaloob. Hindi pare-pareho. Pero iba-iba yung abilidad na pwede niyang magawa. At kung bibigyan po natin ng pansin, kung hahayaan po natin, maging open-minded tayo, maging open yung heart natin para maging maayos, mas magagampanan natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi kapag dumating yung time, nagkaroon ka ng sarili mong kaisipan na ito lang dapat ang gagawin, ito lang dapat ang kailangang ayusin, ito lang ang dapat masusunod. Mga kapatid, after next term, magugulat ka na lang, magpapalipat na yung kasama mo. Na instead na nakapokus na yung kasama mo sa pinapagawa ng Diyos, ang nasa isip-isip niya, iniisip-isip niya na matapos yung term niya hanggang sa magpalipat na. So, maaring may nagagawa mo yung plano mo, pero yung pinapagawa ng Diyos sa inyong grupo ay bagsak, pumalya. Nakuha po natin. Ulitin ko pa sa sa verse 2. Nako po ako sa verse 3. Sabi niya, verse 3, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na may taas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Verse 4, huwag lang ang sarili nyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. So ulitin ko po, mahirap kapag yung knowledge mo lang, yung alam mo lang, yung natutunan mo lang ang i-apply mo sa lahat ng ginagawa nating paglilingkod, lalo na pa yung mga kasamaan po tayo. Mga kapatid, may damdamin din yung kasama mo. Mga kapatid, kaluluwa din po yung kasama mo. Kasi pag minsan ang mindset po natin, yung kaluluwa sa paligid po natin, yung mga nagsisimulang mag-worker, nagsisimulang nagsiserve sa Lord, nagsimulang 2 months, 6 months, kasalukuyan po nating wini-win po yung mga taong yan. At may pananagutan po tayo kapag sila po ay hindi po natin naturuan. Hindi po natin sila na-disciple. Amen po. So, ayaw ng Diyos na yung puro sarili mo na lang yung nasusunod. Amen po. At dumarating yung time, sabi ko nga, dumarating yung time sa field po natin. Pag minsan, ang ginagawa po namin dito sa Bulacan, pag may hindi nagkasundo, may nag-away, alam niyo po ang ginagawa po namin,
tuloy pa rin yung ang ginagawa po namin at alam namin makakatulong po ito, kinakausap namin ng one-to-one. Yan. Hindi para pag-awayin, hindi para masabi mo lang yung gusto mo, yung mali niya. So kinakausap namin. Especially binabanggit ko sa kanila, so ano yung nangyari? Kinento niya nangyari. Tapos ang next na sasabihin ko sa kanya, ito ang kahinatnan ng mga bagay na ginagawa natin. Sasabihin ko agad yung ending. Lagi kong binabanggit yung ending ng mga ginagawa natin. Gulo man yan, away man yan, nagkainlaban man yan, kung ano man. Ano ba yung pinaka-ending na mangyari po natin? Lagi kong binabanggit. Ang tanong ko sa next na tanong ko sa kanya, so itong ending na to na mangyari dyan dahil sa maliit na bagay na yan, okay lang sa'yo? Hindi po. So okay lang sa'yo na umuwi siya? Okay lang sa'yo na hindi matapos yung term? Hindi po. Kaya ulitin ko na naman sa kanya, kung ayaw natin, stop natin yung pag-i-entertain ng mga bagay na hindi makakatulong sa atin. Kasi sabi ko nga, kung papatol din ako, mainis ako sa ginawa mo, sabi ko wala ring mangyayari. Lagi namin binabanggit. So, sa tulong ng Lord, magamit ang bawat sa atin na hanggat maaari ay magkasundo. Wag kang papayag na hindi mo na siya imikan dahil hindi mo siya kasundo. Dahil mas matagal siya sa'yo pero ikaw yung naging leader. May mga case po na ganyan pero sa atin po sabi ko nga laging open yung heart po natin. Meron tayong heart na teachable heart. Kumbaga, amen po. So sa lahat po ng po natin ng mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin maging sensitibo sa lahat. Pag minsan, di ba, parang minsan-minsan ka na nga lang makahawak ng allowance. Tapos, gagawin mo dahil Monday, bibili ka bibili mo yung allowance mo ng pagkain mo. Meron akong sariling lutuan, meron sariling kwarto. Pag after po nun, papasok ka sa kwarto, anong gagawin mo pag pumasok na yung kasama mo at kumakain ka? Ano pong ginagawa po natin? Kapag binuksan niya yung kwarto mo, tapos nakita niya nandun yung pagkain mo, kumakain ka kasi may allowance ka, may extra allowance ka, may nagpadala sa'yo. So, marami kang pwedeng gawin. Pero, sabi ko nga, ano yung mga bagay na pwedeng natin gawin? Lagi nating isipin, ano ba yung kahihinatnan niyan kapag hindi mo ba siya inalok? Ano ba yung kahihinatnan niyan kapag hindi mo na siya inimikan? Usad po tayo. Lalong-lalo na kapag ang kasamahan mo ay nagkamali o dati mo nang kakilala, dati mo nang nakasama sa field. Ang pinakamahirap na part po mga kapatid is yung wala ka ng tiwala. Wala kang tiwala doon sa mga bagay na, kumbaga wala kang tiwala sa kasama mo. So nakakalungkot, amen po. So sa atin po, gusto ng Diyos na lahat maging successful. Gusto ng Diyos na pagpastan niya lahat na sabay-sabay na nagkakaisa. Nakikita niya yung pagkakaisa natin dito pa lang sa training. At hindi lang dito sa training, gusto niya madala natin sa field. Madala natin. Kasi kung hindi tayo nagkakaisa, kanya-kanyang kasi sa totoo lang, mahirap i-manage yung online, kanya-kanyang simbahan. Pero sa tulong ng Lord, nagkakaisa po tayo, amen po. Kahit na mahirap, pag minsan napakaliit na lang yung tinig ni Pastora Dayan pero dahil sa iisa yung heart natin na ginagawa natin para makapag-worship sa Lord. Nakakapag-worship ka pero supposedly pag minsan hindi mo na marinig yung worship na nanggagaling sa cellphone mo papunta sa iyo. Pero dahil iisa tayo kay Kristo, nagkakaisa yung mga puso po natin. At sa field, sa mga simbahan man o kahit sa anong event man, gusto ng Diyos tayo ay nagkakaisa. Tayo po ay nagkakasundo. Usad po ka sa verse 1 po, sabi niya sa Pilipos, sabi niya, hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na Espiritu? At hindi ba't may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Ay, ang sagot po doon ng Diyos, yung tanong sa atin, yung binabanggit ni Pablo dito, ay yes.
masaya tayo sa paglilingkod. Kaya nga lagi binabanggit ni Pablo, kung ganoon, sabi niya, nakikiusap ako ng lubusan sa inyo, ng ninyo ang kagalakan ko. Magkasundo tayo at magmahalan, magkaisa sa isip, at layunin. Kung yan palagi po ang magiging dala-dala po natin sa PIL, kumbaga hindi naman talaga naiiwasan pero pinipilit nating maiwasan na pagdating dito sa kanya-kanya nating deployment, kanya-kanyang deployment ay maging maayos po yung yung mga ginagawa po natin. Kasi kapag may kanya-kanya na po tayong may nagkaroon po ng, kasi imagine nyo po, kaya paulit-ulit ng training po natin at kailangan po natin to. Habang lumalaki ang simbahan po natin, pag nagkaroon ng kanya-kanyang agenda, nagkaroon ng kanya-kanyang program, nagkaroon ng kanya-kanyang anong magandang term. O sabihin natin, nagkaroon ng kanya-kanyang kaharian. Wala na. Hindi na masarap sa paningin ng Diyos, yung mga anak niya ay hindi nagkakasundo. Yan, sa PIL, sabi ko nga po, masaya. Sino makakasama mo, lalo na pag first time mo makasama, marami po kayong kakaharapin mga kapatid. Yung minabanggit ni Pastor Abby, simula sa paghuhugas, hanggang sa mga soul winning. May time nga hindi na si Pastor Abby yung kasama ko, mga kabataan din. Kabataan ng taga Mauban yata yun, saka isang taga Cavite. May time nagso-soul winning kami dahil nagtatampo yung isa sa kasama ko. Pag after namin mag-soul winning, kasi kailangan namin mag-lunch, walang imikan talaga. Nakatayo lang, nakaganon lang siya. Hanggang matapos yung siesta namin na walang nag-iimik. Tis-tis siya lang yun. As hanggang sa, imagine nyo nakakatyaga yung kasama ko na kaya niya mag-pray ng 8 oras. Pero yung 8 oras na yon na prayer and fasting, na hindi niya rin inihimikan yung kasama ko. So tis-tis siya lang. Ang hirap mag-function. Ang hirap gawin yung pinapagawa ng Lord. So mga kapatid, hindi lang po dito. Sa PIL po natin, hindi ko naman binabanggit na kailangan po nating i-please lahat ng mga tao sa paligid po natin. Hindi po tayo people pleaser. Hindi po natin kailangan silang i-please. Pero kailangan po nating balansehin in order na magawa natin pinapagawa ng Lord sa atin. So sa pag-uwi natin ng kaluluwa, so iparamdam din po natin na kasama po natin, ka-team po natin, especially yung mga miyembro. Kasi ang nangyari pag minsan sa PIL po natin, dumarating yung time, yung mga worker lang ang nag-uusap kung ano yung mga dapat gawin, hanggang mamaya yung mga miyembro, bakit alop na alop sa mga pastor, alop na alop sa mga core group. Ano ngayon kung parang wala sa ayos yung opinion ng isang miyembro, ng isang elder. Pakinggan lang po natin. Wag po nating ipaparamdam na wala siyang kwenta, na walang kwenta yung sinasabi niya. Wag. Kahit pag minsan nga parang salungat pa yung binabanggit niya, iparamdam po natin na, sige po, ano po natin, o di, sa pakipag-usap ng maayos, sa pakipag-usap, nagiging maganda yung relasyon po natin, at yung mga nasa field, naniniwala ako, kapag naramdaman po ng mga miyembro po natin na belong sila sa pinapagawa ng Diyos, magugulat ko ba yung mga kapatid? Yung mga akala po natin na parang walang, gamitin po natin na yung walang pakinabang na miyembro, magugulat ka na lang, magpapadala sa'yo ng lechon manok. Mabibless sa'yo. Bakit? Naramdaman niya na nakasama pala ako sa pinapagawa ng Diyos dito. Hindi lang pala yung nakuha po natin. Padadalan ka ng pagkain, padadalan ka ng... Kaya nga, maraming nag-uusbungan ng mga elder natin na giver Kasi nga, bakit kaya nila ginagawa yun? Naramdaman nila na kasama sila sa bumubuhat. Hindi natin ipinaramdam sa kanila na kumbaga binigyan natin sila ng chance sa pagkatiwalaan kahit sa mga simpleng opinion lang po nila. Kung hindi naman makaka-apekto sa programa ng simbahan, di pakinggan lang po natin. Mga minor lang naman. Na dapat ganito yung style ng upuan, o di konting adjustment lang. Alam nyo mga kapatid, sa buhay paglilingkod, parang buhay pag-aasawa lang yan
habang buhay na adjustment. Mag-a-adjust ka talaga. Matagal mo nang kasama yung pastor mo, matagal mo nang kasama yung kasama mo sa field. From time to time, kailangan po natin mag-adjust. Mag-a-adjust po tayo sa lahat. Kasi kung hindi mag-a-adjust, may time, nagkakatampuhan kami, may time mag-aaway kami mag-asawa, pero lagi namin iniisip na kung ipagpapatuloy namin ito, alam namin yung hindi maganda yung kahihinatnan. Ganun din po sa field. Kung mananatili yung walang imikan, yung mananatili yung hindi kayo mag-uusap hanggang matapos ng lahat ng bagay po sa tulong po ng Lord, kapag tayo po ay nag-uusap ng maayos. Ay mga kapatid, sa akin po sa akin dito sa Rema, pag may nagtampo sa akin, may kagalit sa akin, hangga't maaari, gumagawa ako ng paraan na makausap ko po yung tao. Hindi para awayin, hindi para kasi ganito yung yung ginawa mo sa akin. Kilala po ako ng sa mga nakakakilala po sa akin. Gumagawa ako ng paraan para makilala ko, di makipag-ayos. Bakit ka makikipag-ayos? Bakit ka makikipag-ayos sa mga tao na pagminsan maaring ikaw ay sinaktan o maaring ikaw ay nakasakit? Bakit yan ang gusto po ng Diyos? Ang Diyos po natin ay Diyos ng kaayusan. Maaring okay ka sa ministry mo pero hindi ka okay sa kasama mo. Mahirap po mga kapatid. So we work as a team. Mag-function po tayo as a group. Paano kapag paano pag mag-isa, paano magpa-function yung isang piraso lang na deploy sa isang lugar? Paano naman kaya yun? Paano po yun? Kakausapin mo yung sarili mo, harap mo yung salamin. Okay, ganito tayo ha. Maliligo lang tayo ng mabilis ha. Nagipag-bilisan mo yung pagme-makeup ha kasi malilit tayo ng solwining ha. Ito mga kapatid, may mga pastor pa rin po tayo na nagmo-monitor sa atin. Hindi nawawala po yung mga pastor, mga district po natin. Kailangan po nating makipag-cooperate pa rin. Kung mag-isa ka, makipag-ugnayan po tayo, wag po natin wawalain yung communication sa mga leader po natin kasi napakalaga po ito. Wag po natin isipin na, mag-isa ko lang, kaya ganito ang gagawin ko. Ang soul winning ko na lang ay Saturday, sabay na rin yung follow-up. So wag po tayong gagawa ng sariling programa po natin. Lagi po tayong magpa-function as a team. Verse 5, sabi niya po sa Pilipos chapter 2 verse 5, sabi niya, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. So, mahirap man gayahin yung mahirap man gayahin yung pananaw ni Jesus Christ, pero dahil tayo ay Kristiyano, kailangan po nating tularan. Kailangan po nating sundin kung ano po yung pananaw ni Jesus. Mahirap man, ay kailangan mong mag-apologize. Kailangan mong humingi ng tawad. Ang hirap kapag may kagalit. Ang hirap. Mapa-camping man, mapa-field man, ganon. So, ang experience ko po dito, na sa tingin ko po, makakatulong sa field, maging open-minded lang po tayo sa mga opinion, pagdating sa mga kaisipan man yan. Alam niyo, dati na-experience ko, ultimo yung paglalagay ng kurtina, talagang hindi kami nagkakasundo ng kasama ko eh. Ang gagawin ko, nasa isip ko, pwede kong awayin, pwede niya akong awayin, pero iniisip ko agad yung ending. Ang ending nito, pag nag-away kami, i-report kay local pastor. After ni local pastor, makakarating kay district. After doon, mention ang pangalan mo, isa ka sa pinagmimitingan ng mga district pastor. Nakakahiya, kababain. Nang dahil lang sa kortina na hindi po kayo nagkasundo. Amen po. Kaya mga kapatid, alam nyo, pinaka-the best na gawin po natin bago po tayo ma-deploy. Kaya lang, magkakalayo tayo, hindi tayo magkakasama. Pwede mong i-contact, pwede mong puntahan, pwede mong kausapin. Alam nyo, kapag may kagap ka, pag mayroon, kahit mga meno lang sa tingin mo na parang wala naman akong ginagawang masama, kung yan ang conviction ng Lord, para pagdating mo sa field, mas magawa mo ng maayos yung tungkulin mo, yung sabi ng Lord, puntahan mo. Di ba, sinasabi po sa atin, bago mo dalhin yung offering mo, lapitan mo muna yung kagalit mo.
So hindi naman po ito tungkol sa sama ng loob yung topic po natin. Pero kung nililid po tayo sa part po na ito, para lang mag-function po tayo, magawa po natin yung tungkulin po natin, ang hirap. Ang hirap kapag hindi po tayo nagkakaisa. Kaya nga lagi ko nga binabanggit, paghingi ng apologize, lagi ko pong binabanggit po, it doesn't mean na siya yung tama, ikaw yung tama, siya yung mali, ikaw yung mali. Gagawin mo yung pag-apologize, kasi sa tingin mo, wala ka namang ginawa, gagawin po natin kasi mahal natin sila sa Panginoon. Isip-isip mo yung gawain. Isip-isip mo yung kaluluwa. Isip-isip mo yung pastor mo na nagtsatsaga sa'yo na titiisin mo yon kasi nga ayaw mo maging pabigat. Ayaw nating maging pabigat. So, mga basic nga lang po ito mga paalala po namin, pero sabi ko nga po, ang laking tulong nito sa field. Paano pag mag-isa mo? Tapos na mislock ka ng pastor mo, hindi ka na na-contact. Ito pong maganda po sa atin. Meron po tayong Diyos na pwede nating lapitan. Iiyak mo sa Lord, mag-pray ka sa Lord. Kaya mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa. Hindi po tayo nag-iisa mga kapatid. So, mag-function po tayo as a group sa lahat ng pagkakataon. Yan, i-close ko po rito. Maikli lang nga po yung binabanggit ko po. Pero gusto ko po sa bawat isa pagdating sa field ay naka-ready po tayo. Kaya pag minsan kahit anong layo, simple lang ang maganda po ngayon dahil may cellphone na, isang message po lang. Kahit wala kang hindi mo siya nakikita. Amen po. Kaya nga yung nag-request ako kay Pastora Dayan, kay Pastor Marlon. Thank you, Pastora, ganun, pinaulit-ulit yung kanta. Ako, natutuwa ako lalo na pag kinakanta yan, hindi lang dahil sa ngayon yung topic. Nabibless ako kapag time lalo na pag mga camping, kinakanta, sinasayaw. Kasi nga, kung tayo po ay nabibless, yung mga samahan po natin ay nabibless, nakaka-bless kapag nakikita mo yung kapatiran mo, how much more pa ang Lord. At pagdating doon sa kanya-kanya po nating tahanan, simbahan, sa field, napakasarap gawin yung pagod, yung mga pagod po natin sa field. Dahil sa kung kaya mong tiisin. Kaya mong tapusin yung pinapagawa ng Lord sa atin kapag tayo po ay nagkakaisa. So, i-close ko po dito. So mga kapatid, bigyan po natin ng chance yung kasamaan po natin. Kasi isa sa mga hirap na part, sabi ko nga, nalipat ulit yung kasama mo na dating hindi mo kasundo. Aware ka sa naging attitude ng mga kasama mo. One time kasama ko po yung kasamaan mga kabataan, dalawa po silang babae sa isang outreach. Ngayon, nagkaroon ng maganda yung ginagawa ng Lord, nakaka-bless, ang daming mga kaluluwa na pupunta sa simbahan. Noon yung one time na pangyayari, makwento ko lang po, ang hirap kapag, di ba, tayo po mga leader, mga pastor, ang nagka-counsel, nagko-correct sa mga under po natin, amen po. Alam niyo, dumating yung time na baliktad. Sa field, kinurnan ako ng dalawang kasama ko. Sinabi sa akin lahat ng mga mali. Pinupo ako, pero sinasabi, ikaw kasi, sabi niya, kayo po kasi, pastor, ganun, tinawag pa akong pastor, kinokori ko. Yes, totoo pong nangyari ito sa field. Ako naman, hindi ko alam yung nangyari. Hindi ko alam kung bakit na nagkakagulo yung sitwasyon po namin. Kinasabihan ako, kinokorek ko. Sabi ko, gusto ko na ring patulan kasi nga wala naman sa katotohanan yung mga binabanggit nila na mga binabanggit nilang paratang sa akin. So habang minapakinggan ko, ginawa ko,
kinausap ko po rin sila ng maayos kasi yun naman po ang gusto ng Diyos, maayos na makipag-usap. Nalulungkot ako, sabi ko, bakit galit na sa akin yung mga kasama ko? Kasamahan ko pong worker, ako po yung leader. Ako yung local pastor that time. So sinasabi nila yung mga mali kasi ganito po kayo, ganyan po kayo. So parang natahimik ako that time. Pero somehow sa field, sabi niya, lalo na sa atin, hindi pwedeng hindi mo marinig yung sinasabi ng Lord kung paano makipag-usap, kung paano ayusin yung mga problema, kung paano i-win yung mga miyembro, kung paano i-win yung mga kaluluwa sa paligid po natin. So ang conviction sa akin ng Lord, di makipag-usap ng maayos. Kasi that time, pwede kong gawin, contact ko si Pastor Boy, ayoko na po dito. Hindi ko po kasundo yung dalawa, di ba? Yan po yung number 1 action po natin. I-report po natin sa yes, kailangan po nating i-report. Pero maganda, bago po natin i-report, kailangan maayos po natin. Kailangan naging okay muna tayo. So nangyari po, di kinausap ko sila, ibinalik ko lang po yung tanong nila na sa tingin mo kaya, bakit kaya nangyari? Ganun lang po yung sinasabi ko. Bandang uli, na-realize nila na, para bang nahimasmasan na, ba't ako nagagalit? Ba't nagagalit sila sa akin? Pinarealize ko lang sa kanila po yung situation. Mamaya, ito pong nangyari tingnan mo ang ganda po nangyari. Kapag nakikinig ka sa pinapagawa ng Lord sa'yo, lalo na kapag pagkikipag-ayos, na wag mong papatulan yung kasama mo, pag alam mong hindi maganda yung patutunguhan nito. May tamang timing ang pag-approach, may tamang timing ang pagkukorek. Pero pag sa tingin po natin, mawawala yung kasama na po natin, balansin po natin. Habang nakikipag-usap kami, alam niyo ang nangyari? Biglang kumontak sa amin si Pastor Boy. Text pa nun. Wala yata akong cellphone na maayos. Nag-text po sa amin. Rodel, sabi niya, may mga gumugulo sa inyo. Kasagsagan ng usap namin, magbantay kayo. Hindi ko alam yung buong pero sinasabi sa amin ni Pastor, may gumugulo sa inyo. Kumbaga magbantayan kayo. Nung pinabasa ko yung text, ayan na, parang nagsurihan na kami. Nagkaroon na nagkaroon na ng patawaran doon sa lugar po namin, sa field. Yun naman pong from time to time na gusto yung pagawa ng Lord sa atin Malawak na pangunawa sa bawat isa. Kaya yung time namin, nagkasundo kami, nakita namin na, pansinin niyo po, every time na may pinapagawa ang Lord sa field, kagaya ng kinikwento ng ating senior pastor, laging may pag-atake ang kaaway. Laging may pagkatake ang kaaway. Kung isipin po natin, ang sarap patulan, ang sarap gantihan, pero laging nasa isip ng ating senior pastor, spiritual leader po natin, ito ay atake ng kaaway. Ito po ay, kung may ginagawa ang Diyos sa field, may ginagawa ang Diyos sa teamwork nyo, okay kayo. Ang kaaway, binanggit po sa atin na hindi siya pumapalya, na gumagawa siya ng paraan para masira ang samahan nyo, masira ang grupo nyo. Kaya dumating yung time nung binanggit niya sa amin, ay nahimasmasan po kami. Mas naging malinaw pa sa amin yung pinapagawa ng Diyos that time. Nung nalaman po namin, mas pinagbuti pa namin at lagi kaming mas binantayan pa namin yung sarili po namin. Marami kaming pagkakamali. Hindi kami naging perfecto sa build. Pero tuturuan po tayo ng Diyos na gampanan ng maayos yung pinapagawa ng Lord sa atin. Amen po. So, maraming beses na na makaka-encounter ka sa field. So, binabanggit ko po ito kasi makakatulong po ito sa atin. Kahit saan. Nag-worker ka man, nakiki-part-time training ka man, napakalaga po sa atin yung nagpa-function po tayo as a team. Gumagawa ka ng paraan, hindi dahil sa, paano pag mas maganda yung opinion mo, hindi ka pinakinggan, di okay lang po. Darating yung time, dahil sa gusto mo na magpagamit sa Lord, gusto natin na gawin yung pinapagawa ng Lord sa atin, someday gagamitin ka rin ng Lord sa atin. Naalala ko po nung ako po yung nagsisimula sa Rema Manila, sobrang parang kinakabahan ako na natutuwa, nakakaramdam ng parang pangamba
nung time na mayroong mga bagay na kasi hindi ko masyadong kilala pa si Pastor Boy that time yung nakakasama. Pero alam niyo po, tuwang-tuwa na ako nung time na parang mayroon siyang ititiwala sa akin na maliit na bagay. Maliit na bagay na, Rodel, bahala ka na muna rito puntahan mo, gawin mo to. Tuwang-tuwa ako palagi, kahit pag minsan napakalayo yung pinapapunta sa akin ni Pastor Boy, may pinapaayos hanggang doon. Tuwang-tuwa ako sa akin. Bakit? Hindi lang dahil yung sa layo, o kumbaga dahil inutusan ka ng senior pastor natin, hindi yung dahil sa utos kundi yung naramdaman ko na ang kasamahan ko sa paglilingkod ay may tiwala sa akin. Napakasarap kapag nararamdaman mo sa field na yung kasama mo ay may tiwala sa'yo. Maaring ilang beses lang pumalya, pero sabi ko nga, bigyan natin ng chance. Kasi yan din ang sabi ko nga po, hindi ka rin magiging successful kapag yung parang magbabaymate ka na may plano ka na, ito yung dapat mong gawin, programa na kailangan na, yes, susundan po natin yun, pero magtulungan po tayo. Tulungan po natin yung mga kasamahan po namin. Dumating yung time, sabi na lang, sample ko na lang si Pastora Irish. Ayan, kasama ko sa field. Kasama namin sino ba yun? Si Oliver yata. So may time na hindi kami nagkakasundo Pero may mga time, sabi ko nga, pag nagiya sila sa maglaba doon sa ilog, sabi ko, di punta tayo, maglaba tayo sa ilog, doon tayo kumain habang naglalaba. Pero hindi naman kami talaga nakakapaglaba ng maayos Ini-enjoy namin yung lugar, ganda ng nung agos ng ilog. So, maliit na bagay na 'yon, alam niyo, nakakatulong yung fellowship. Nakakatulong yung from time to time maglaan po tayo ng oras na makilala po natin yung kasamahan po natin. Kilalanin po natin kasamahan po natin kasi nga habang nakikipag-fellowship ka, nakikipagkwentuhan ka, ganun pala ang pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Ganun pala yung pinagdaanan niya. Kaya habang nakikilala natin siya, nakikilala ka niya, so nagkakaroon po tayo ng pagkaunawa kung bakit siya ganyan, bakit ganun yung attitude niya. Hanggang sa mamaya, dahil naiintindihan ka niya, naiintindihan mo rin siya, mas mabilis mo nating nagagawa yung pinapagawa ng Diyos sa field. Amen po. Alam niyo po, nasubukan ko pong kumakain kami sa isang lamesa, tapos lahat hindi kami hindi kami kasundo ng leader namin. Hindi rin ako kasundo ng mga kasamahan ko. Ewan ko ba't galit na galit sila that time. Pero nabalitaan ko dahil sa nabalitaan ko bakit nagkaroon ng pangyaring hindi maganda kasi nga dahil sa simpleng maling impormasyon na nakarating sa tao. Kaya mahirap ngayon Mahirap yung mas may tiwala ka pa sa impormasyon na nakarating sa'yo kaysa sa taong kausap mo, kasama mo na hindi mo naman kinakausap. Hindi ko alam kung agree po kayo din pag minsan nangyayari po yun So, sa atin po, sabi ko nga sa field, nasubukan ko pong laitin, nasubukan po nila akong murahin habang nasa field ako. Di ba parang ang sarap entertain. Hindi ko alam kung naisumbong ko ba yun Pero inisip ko, sabi ko nga, kapag kinonfront ko ito, miyembro po kasi ang nagsabi sa akin. Masakit na salita. So kung inisip ko, papairalin ko kaya yung pagka-ahead ko sa kanya or ibibin ko ba, kakausapin ko ba siya? Nagkita kami, instead na parang i-approach ko siya sa ginawa niya, sinabi ko na lang, tara, pasok tayo sa loob. Araw ng linggo po kasi, nasa labasan, hindi na siya pumapasok. In-invite ko, tara, pasok tayo sa loob. Ayun yung mga kapatid, simple lang, hindi ko na inungkat yung ginawa niya sa akin. Hindi ko na ibinalik. Pero ang sarap ibalik sa kanya. Alam mo ba yung pinagagawa mo sa akin that time? Di ba ang sarap? Yun po. Part siya ng music. Kaya nung time na yon, sabi ko nga po, hindi ko na inungkat. Kasi in-invite ko siya. Alam nyo, hanggang ngayon, okay pa yung relasyon po namin. Pag nagkikita kami,
pag magkasama kami, nandun pa rin. Nandun yung respeto ko sa kanya, nandun yung respeto niya sa akin. At kapag lalo na may pinapagawa ang Lord, masarap gawin kasi nga nagkakaisa kami. Amen po. So sa PIL, sabi ko nga po, marami po tayong pagdadaanan. Marami po tayong kakarapin. Sa mga first time, mag-ready po kayo. Kapag may sinabing leader po natin, mga kapatid, pakinggan po natin, sundin po natin. Laging may purpose po ang mga kasamahan po natin. Bakit pinapagawa? Bakit kailangan natin gawin? Bakit kailangan mong sundin yung mga pinag-uutos sa atin? Kasi darating yung time, maaaring hindi mo ma-appreciate, maaaring hindi po nating ma-appreciate, pero darating yung time, i-appreciate mo yung kasamahan mo. Darating yung time, ma-appreciate mo yung kasama mo. At ang nakakalungkot na part, kung kailan wala na siya, saka mo siya isip-isip, sana no, kung nandito lang siya, wala na, it's too late na. So mahalaga po mga kapatid yung sa atin yung pagtitiwala po natin sa leader po natin. Kaming mga leader, kasi isa po ako sa leader walang nagiging perpekto, walang perpekto sa leader po natin. At naniniwala po ako, wala ring perpekto mga miyembro. Amen po. Pero ito po kung isa po tayo sa pinagkatiwalaan ng Diyos, dapat ibigay po natin yung tiwala rin po natin sa kasama po natin. At yung tiwala na yan yung magbibigay ng lakas ng loob sa kanya na magampanan yung pinapagawa ng Diyos sa atin. So tayo ay magkaisa, magkasundo, magmahalan, iisa ng kaisipan, iniisip. Kasi gusto ng Diyos ng maayos, gusto ng Diyos ng kaisan. Amen po. So nandyan pa po kayo mga kapatid. Yan, nandyan pa yung mga bawat isa. Hindi ko alam kung dyan ba ay mainit, dyan ba ay malamig. Pero tiis lang po tayo mga kapatid kasi tayo po ay nasa training. Ayun po, sa pagpapatuloy po natin, sa paglilingkod po natin, darating yung time madidisappoint ka sa kasama mo. Hanggang sa dumating yung time, parang wala ka ng tiwala sa kanya, wala ka ng kabilib-bilib sa kanya. Hanggang sa dumating yung time na hirap ka na tiwala sa kanya. Pero ang sabi ng Lord sa atin, in order na magawa po natin yung pinapagawa ng Diyos, kasi kayo po ay as a group, kayo po ay grupo sa field, kasama mo yung pastor mo, kasama mo yung first time na nag-worker, bigyan po natin ng chance. Kung tayo po ay binigyan ng chance ng Lord, na pagkatiwalaan niya tayo, bigyan po natin ng chance yung kasamahan po natin na kasi dahil sa naramdaman nila na may tiwala sila sa atin, parang magpapasalamat ka sa Lord na, Lord, salamat kasi isa ako sa pinagkatiwalaan mo. So, tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Parang ikaw yung kumuha ng cellphone sa camp. Nawalan ng pera doon. Parang ikaw yata kasi gumanda yung buhok mo ngayon Nung camping, marami pong nawalan ng may nawalan ng cellphone. May nawalan ng pera. Ano pa ba? Nung camping, kumusta po ba nung camp? Kumusta yung mga pangyayari nung Ang daming mga kwento, ang ganda ng mga teaching, ang ganda ng mga ginagawa ng Lord. Pero may mga problem pa rin na may mga problem pa rin na nag-i-exist tuwing camp.
Pero maganda po dito, nakaka-bless kasi nga ano yung yung samahan ngayon hindi ko masasabi, hindi ko alam. Sa akin po sa assessment ko po, yung teamwork po ngayon sa camp, may mga minor pa rin pero mas more on nagkakaisa po ngayon eh. Mas more on na nagagawa yung nakuha po natin, na less na po yung tampuhan, na less na po yung samaan ng loob, na less na yung parang dinaanan ka, parang di ka man lang nginitian. Bilang mga sa atin po, yung mga natututunan po natin, dapat i-transfer po natin. I-apply po natin, simulan po natin, i-transfer po natin yung espiritu ng love. Espiritu ng ano ba? Ng love sa ginagawa. Malasakit at pag-unawa. Verse 2, sabi niya, kung gano'n, nakikiusap ako lubusin ninyo ang kagalakan ko, magkasundo kayo at magmahalan. Alam niyo po sa akin, mahirap kaya. Ang kahinaan ko po dati kapag mayroon ako, hindi ako sundo sa field, parang hindi ko siya iimikan. Lagi pa ako nagagalit. Diba? Yun yung normal. Pero mga kapatid, dahil tayo po ay mga Kristiyano na, so hindi na applicable yung dati nating ginagawa. Kung dati, iiwasan mo lang yung kasamaan mo ng loob. Dati, wala naman na po siguro pasintabi po bibira po ako mag-stalk sa Facebook sa mga o nang hindi mo siya nakasundo, bigla mo na siyang binablock sa Facebook. Pero uso pa po ba yung ganun? Iba-block mo siya para lang masabi mo naggalit ka sa kanya. So, wag naman po kapatid. So, tayo po ay mga Kristiyano na. So, sa verse 5 sabi niya, maging katulad kayo ng nakay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. So, dati, iba yung pananaw natin. Kaya yung binabagit yun ni Pastor Abby kanina, hindi lang yung as kaligtasan, yung nasa isip po natin. Dapat yung maging Panginoon, yung si Jesus na yung nasusunod sa buhay natin. Yung iniligtas at tinawag tayo ng Panginoon para maging sa Kanya. So, hindi na natin pagmamayari yung buhay po natin. At maliban po doon, tayo po ay isang organisasyon, may kailangan po natin, may mga batas po tayo o rules na kailangan po nating sundin para magampanan po natin ang tungkulin po natin sa field, sa paglilingkod. So, amen po na may natutunan po tayo. Amen po. So, po natin, pilitin po natin, magtulungan po tayo. Wag po nating isipin na hinalimutan ka na ng kasamaan mo, parang walang tiwala sa yung pastor mo. So, kaya po tayo inilagay ng Lord sa kanya-kanyang field kasi may tiwala. Ang mga pastor po natin, may tiwala ang Diyos sa atin. So, ulitin ko po, dito sa Romans, kahit na tayo po ay marami, tayo ay isang katawan lang kay Kristo. So, magkaisa po tayo, maaring magkakalayo po tayo, pero yung heart po natin, alang-alang sa kaluluwa, pilitin po natin na magkaisa. Pilitin po natin na mag-function as a team, mag-function as a group. So, darating yung time, asahan po natin, merong darating report. Darating yung time kapag nakaisang buwan ka na, siguro 2 buwan, merong mag-aaway, merong magkakainlaban, meron nang gustong umuwi. Lagi po nating tatandaan, ano ba yung layunin mo? Ano ba yung layunin ng Lord? Ano ba yung purpose ng Diyos? Bakit po tayo nandyan? Kung kami po ang tatanungin nyo, kaming mag-asawa, maraming beses kaming nagkatampuan, maraming beses kami nag-aaway, na nasa ministry kasi buong buhay namin, nag-asawa kami, nasa ministry na kami. Maraming beses. Pero lagi nating tatandaan, lagi nating iisipin, ano po ba yung kahihinatnan kapag pinagpatuloy po natin yung tampo, yung mga bagay na hindi nakakatulong. So, yun ang lagi po nating tatandaan. At isipin po natin palagi yung plano ng Diyos, yung magandang gagawin ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos. Alam niyo po, hindi ko makalimutan kay Pastor Abby, pag minsan nakakapagod sa build. Hindi ko alam kung ginagawa niya pa rin ito sa Rizal. Pag minsan lalabas siya, kuya, halika, sabi niya, lalabas kami doon sa bandang labas, sa may bandang kalsada. Tapos titingala siya. Kuya, nakikita mo yung bundok na yun, sabi niya. How great thou art. Gaganon na siya. Gaganon, then sings my song. Gaganon naman ako. Hanggang mamaya kumakanta namin. Kasi napakaganda ng mga talawin. Alam niyo, mga simpleng bagay na gano'n, nagagawa yun ng fellowship.
nagagawa yun ng may tiwala sa isa't isa. So, magkaroon po tayo ng tiwala sa mga pastor po natin, tiwala sa mga kasamahan po natin na magampanan yung tungkulin. At syempre, sabi ko nga, sa mga leader po natin, ipagkatiwala po natin sa leader po natin. Kapag may pinapagawa, may pinag-inuutos po sa atin, sundin po natin kasi mga kapatid, darating yung time, ma-appreciate mo yung leader mo. Praise God na lang kung nag-i-stay pa yung leader mo or kasamaan mo. Kasi ang nakakalungkot, what if wala na yung dating nagturo sa iyo. Wala na yung dating nagtiyaga sa iyo. Nakakalungkot. Amen po. So yun po mga kapatid, naway may natutunan po tayo, may kuha po tayo na magagamit po natin sa field. O tignan mo ulit yung kasama mo. Yan, wag mo akong aawayin sa field, ha. So, yun, tama yung binabanggit ni Pastor Abby kanina. Yung regarding sa love life, wag muna. Kung ako po tatanungin nyo po, no, hindi naging perfecto yung love life ko sa mga nakakaalam. At gusto makipag-chismisan sa akin, makipagkwentuhan ko sa akin, hindi naging perfecto ang love life namin mag-asawa. Pero isa lang pong mga advice ko, sa akin po yun, advice ko, ipag-pray po ninyo. Magtanong po kayo sa Lord. Lagi ko binabanggit regarding sa love life kasi isa yan sa number 1 naging problema. Hindi po ako against sa mga nagpapaalam, ha. Hindi po ako against kasi okay lang po yun. Kasi may blessing ng pastor. Pero ako po tatanungin nyo, in-encourage ko po kayo na magtanong. At ang binabanggit ni part ni Benny Hinn, alamin mo muna yung calling mo, ministry mo. Tapos, saka mo alamin yung love life mo. At ang love life mo, kung may timing na talaga para sa pag-aasawa, kasi isa yan sa naging problema po sa field. Kaya ka uwi. Ipag-pray mo, magtanong ka sa Lord. Lord, sino ba ang sa akin po mga kapatid, kayang sumagot ng Diyos. Kasi imagine nyo po, matagal na nating pinag-aaralan po, following God's plan for your life. Hindi na po ito natin topic, pero nadagdag ko lang po, no? Kasi isa yan sa pwede natin maging problema. Paano na yung future mo? Paano yung ganito? Magtanong po tayo sa mga kapatid, napaka-imposibleng hindi sumagot ng Diyos. Sa mga hindi nakakalam, no, pinto ko lang ng konti. That time, nung nagtatanong ko ng pagkatawag sa akin, Lord, kalooban mo magpastor ako, alam niyo sinagot ng Lord. Nagtatanong ako ng love life, kasama ko that time sila Pastor Abby, saka si Julie. Alam niyo po, nang dahil lang sa na gustong-gusto mong makapag-serve sa Lord, gustong-gusto mong, kumbaga, inaalay mo yung buhay mo, Lord, gusto ko rin maging maayos yung buhay ko, yung future ko, kinabukasan ko. Pati yung love life ko. Alam nyo, sa mga hindi nakakaalam, habang nagpipray ako, ginamit si Pastor Abby, habang nagpipray siya, lumabas sa bibig niya yung lugar kung saan ko matatagpuan yung mapapangasawa ko. Kasi ang daming pwedeng bumulong sa iyo, pero isa lang pinubundos ko dito. Kapag nagpipray ka, nagtatanong ka sa Lord, hindi pwedeng napaka-imposibleng hindi ka sagutin ng Lord. Kung sino at kung saan, kung timing na ba. So, yun po mga kapatid. Pray po natin sa mga nagtutuman, sa mga 6 months. In-encourage ko po na kasi ginagawa po yan ng mga nagsi-6 months. Ginagawa po yan dati na bago ka ma-deploy, pinagpipray mo kung saan, pinagpipray mo kung hanggang kailan, pinagpipray mo kung lifetime na ba yan. So, sana wag po nating walain po yun sa every time na madi-deploy po tayo. At hanggang ngayon po, kung sa mga hindi nakakaalam, hanggang ngayon, sa mga samahan po natin, dito sa part po namin dito sa Bulacan, kasi maraming part ang Bulacan sa district, hindi nawawala sa amin, kahit every Sunday, magtanong kayo kung kinakausap po kayo ng Lord, anytime, ngayon din, ASAP, magpa-deploy, tinatawag ng Lord na gawin mo yon, tinatawag ng Lord na mag-lifetime ka. Wag po nating parang kumbaga, sa akin po ayoko pong pigilan kasi kapag natutunan nilang magtanong, tinuro po natin, it's time para tanungin nila kung saan dapat, ano yung lugar mo, ano yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Wag po nating hahayaan yung mga work
kung ano ba yung nais nila. Kaya sabi ko hanggang ngayon, mag-pray ka, magpa-deploy ko na sa Love Life, lalong-lalo na po sa pagkatawag po natin sa Panginoon. So magtanong po tayo kasi kapag sayang lang po yung kahit na 2 months yan, 6 months, kapag hindi mo na timingan yung pakipag-usap mo sa Lord, parang lalong magugulo. Magugulo yung direction ng paglilingkod po natin. Kasi pag natumbok mo na habang nasa field ka, ang pinakamainam na magtanong sa Lord ay yung nasa field ka. Kasi mas sariwa pa yung mas nakapokus ka, mas sariwa yung mga revelation sa ng Lord. Kasi pag minsan sa camp, ang dami mong tinatanong. Tanong po tayo na magtanong. Kasi kapag nakuha po natin yung sagot, pwede mag-let time ka na. Kapag nakuha mo yung sagot, pagkatawag ng habang buhay na paglilingkod, paglaban po natin. Pag nalaman natin ang mga kalooban ng Diyos. Amen po. So purihin po ang Panginoon. Salamat po sa mga pastor po natin na isa po ako sa pinagkatiwalaan. I pray na tayo pinagkatiwalaan ng Lord na kung maaring nagkamali yung kasama mo, maaring hindi na siya katiwa-tiwala, this time kaya pagkatiwalaan po natin na kaya niyang magdala ng kaluluwa, kaya niyang bumuhat, kaya niyang gawin yung pinapagawa ng Lord sa atin at amen po. So purihin po ang Panginoon sa buhay ng mga samahan po natin na nagtsatsaga sa atin. So minsan pa tayo po ay yumuko. Siguro pinayayahan po natin si Pastora Dayan para makapag-worship ulit bago po natin i-close. Yan, habang inaantay po natin mga kapatid sa training, pagdating sa deployment, magtanong po tayo sa Panginoon. Tanungin po natin kung ano ba yung plano ng Diyos kasi nga magulo na yung sitwasyon, magulo na yung panahon natin ngayon, nangyari sa mga gera. Maganda, nandun tayo sa nasa linya tayo sa plano ng Lord. Pastor Dayan, worship po tayo. God bless po. Worship po tayo sa Panginoon sa ating sa lahat ng sanggaling kaya may hirap ulan Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na nagsisilbing paalala at kalakasan ng bawat isa. Sa maghapong ito, Panginoon, turuan mo pa rin kami at patuloy nyo rin ay guide o Diyos papunta sa kalooban mo. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang morning pa rin po sa ating lahat. So, bago po tayo tumuloy sa next activity po natin, gusto niyo po makarinig ng isang magandang awitin. Amen. So, meron po magbibigay sa atin ng special number. Yeah, special number ang ating sikat na singer dito sa Philippines. So, sige po, tinatawagan ko na po ang ating sikat na singer. Purihin po ang Panginoon sa buhay niyo, Pastor Abby.
Yehey! Sabi ko sa inyo, hindi ako tatanggi. Dapat pa rin ng pangako. Naririnig niyo ako, kaway-kaway ang lahat. Okay. Kanta tayo. Ready? Yan, ginulo na ako ni Jedy. Pero kakanta ako, mabilis lang. So, thank you kay Pastor Rodel. Ayan. Alam na niyo na yung kakantayin ko. Acapella lang to, ah. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Wala bang mga kakay bago kumain? Wait lang, ah. Makamit ko man pangarap at itin ng puso ko. Kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, ay hungkag pa rin ang puso ko. Ikaw ang yamang hinahangad. May mic pa ako, ah. Ang pangarap ko'y sasapat, Panginoon. At Panginoong Jesus, ikaw ang yamang hinahangad. Ang pangarap ko'y sasapat, Panginoon. At Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo. Jedy, wag mong galawin ang moment ni Mami. Higit sa luwa't kinang ito. Anak, bibirit na ako eh. Ikaw ang nais ko. Ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko, Panginoon. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat.